Sa pagpasok ni Lee Do-jun sa kanyang bahay naisipan niya muna magkape. Habang sila'y dalawang nakaupo nagpakilala naman ang misteryong babae na siya ay si Seo Yoon-hee at anak ng nakakatandang kapatid ni Do-jun at kung paano siya nakapasok sa bahay. Habang ito'y nakikinig kay Seo Yoon-hee sa kwento nito iniimom niya ang kanyang kape. Ikinalungkot ni Seo Yoon-hee at parang di papayagan manirahan dito, at tinanong ni Do-jun, ikaw ang anak ng kuya ko at ng kanyang kasintahan tama ba? Sumagot naman ng pasigaw si Seo Yoon-hee opo sir habang may ngiti sa muka. Pero di ba namatay ang kanyang kasintahan sa aksidente at naging dahilan kaya wala ka ng matuluyan, kaya inalok kitang tumira dito sabi ni Do-jun. Dagdag pa niya kaya naman sinabi ko sa'yo ang passcode ng bahay at dahilan kung bakit ka nandito, sumagot naman si Seo Yoon-hee tama-tama habang may kinang sa mata. Pero si Do-jun ay nagtataka at napatanong nagkita na ba tayo dati, kaya napasagot na lang si Seo Yoon-hee habang kinakabahan, hindi pa tayo nagkita noon, ngayon pa lang, napahawak na lang sa mukha si Do-jun at tinanong kung meron pa bang pamilya si Seo Yoon-hee, sinagot ito ni Seo Yoon-hee na ulila na ang aking nanay kaya wala talaga akong ibang maasahan habang may bawis ng lungkot sa kanyang muka, samantala iniiba na lang ni Do-jun ang usapan para hindi na lalong malungkot si Seo Yoon-hee. Napansin ni Do-jun na may pagkain sa lamesa at napatanong kung ano ito. Pomyere sabi ni Seo Yoon-hee ginawa niya ito para sana sa pag-uwi ni Do-jun galing trabaho at makain niya ito. Pero napasabi si Do-jun hindi kitang kayang patirahin sa bahay, na ikinagulat ni Seo Yoon-hee kaya ito'y napasigaw pero sinabi mo ng malinaw, sabay kinuha niya kanyang cellphone at ipinakita kay Do-jun ang kanilang pagti-text 2 araw na nakakaraan. Ayon sa mga text nila dito na pinapayagan ni Do-jun manatili ng bahay si Seo Yoon-hee pansamantala. Sumang-ayon na lang si Do-jun pero dagdag niya rito na nasa ospital siya hanggang kahapon dahil nahagip siya ng truck at kakalabas lang ngayon. Naikinagulat naman ito ni Seo Yoon-hee, dagdag pa ni Do-jun na hindi lang iyon ang mas seryosong isyo dito mayroon akong ilang mga problema sa aking memorya, habang ito'y papatayo sa kanyang silya. Napatanong si Seo Yoon-hee kung okay lang ba siya, sumagot naman si Do-jun na ang katawan ko kumpletong malusog, pero ang problema ay ang aking memorya at nahihirapan akong mamuhay sa aking pang-araw-araw na buhay, kaya naman wala ako sa anumang estado para mag-alaga ng iba, dahil matatagalan ako para makapag-adjust sa sarili kong buhay habang ito'y naghuhuhas ng kanyang pinagkainan. Walang nasagot si Seo Yoon-hee sa mga sinabi ni Do-jun kaya naisipan na lang niya na gumawa sila ng kontrata. Napatanong si Do-jun kontrata. Habang may pagtataka sa kanyang muka, sumigaw si Seo Yoon-hee. Pakiusap pid ka ba maging tatay ko hanggang makapagtapos ako sa pag-aaral, gulat na gulat si Do-jun sa mga sinasabi ni Seo Yoon-hee, dagdag pa ni Seo Yoon-hee di ba sabi mo may problema ka sa alaala mo. Tapos hirap ka mamuhay mag-isa. Habang nakakapit sa bisig ni Do-jun kaya ito'y kinagulat ni Do-jun, lalong humigpit ang kapit ni Seo Yoon-hee sa bisig ni Do-jun at sinasabing, hinihiling ko lang na dito ako tumira hanggang sa makapagtapos ako, kahit kalahating taon lang ay okay na. Hanggang sa makapasok ako sa dorm habang nagpapaawa ito kay Do-jun, pero tila'y walang epekto kay Do-jun ang pagmamakaawa ni Seo Yoon-hee. Napaisip bigla si Do-jun ang mga kondisyon ay hindi masama, hindi ito ay talaga maganda dahil nanirahan ako ng matagal sa Murim World kaya kailangan ko ng oras para masanay na manirahan dito sa mundo. Hindi lang yon, pero lagi ko siyang matatanungan kung may bagay akong hindi ko alam, naisip ni Do-jun na masusolusyonan nila ang mga problema nila sa sitwasyon na ito, kaya nagbago ang isip ni Do-jun at kumuha ng papel at panulat para gumawa ng kontrata, na ikinagulat naman ni Seo Yoon-hee at ikinasaya ito habang nagmamasid ito sa mga sinusulat ni Do-jun at napapaisip kung ano ang sinusulat sa papel. Nung natapos na si Do-jun sa mga sinusulat niya inabot niya agad ito kay Seo Yoon-hee at sinabing sabihin mo sa akin kung may mga parte kang di naiintindihan at kung gusto mong baguhin, sumagot naman si Seo na okay habang binabasa ang mga nakasulat sa papel, ang nakasaad sa papel ay mananatili si Seo Yoon-hee sa bahay ni Do-jun hanggang December 31, 2020 pero ang kapalit nito ay siya ang gagawa sa gawaing bahay gayunpaman nakasaad sa papel na hindi siya hihingian ng mga gastos at bayarin sa bahay. Tinanong ni Do-jun kung meron ba siyang parte na hindi naiintindihan o gustong baguhin, sumagot naman si Seo Yoon-hee hindi ko alam, habang binabasa maigi at nung natapos na yang basahin ito'y kinugulat niya. Inabot naman ni Do-jun sa kanya ang ballpen sinabing kung okay na pakiusap pirmahan muna ang kontrata, napaiyak na lang si Seo Yoon-hee sa tuwa. Habang natapos na ang pirmahan nagsalita si Do-jun ingatan mo ako sa panahong ito, Miss Yoon-hee, sinagot naman ito ni Seo Yoon-hee opo.
Gagawin ko lahat ng kaya ko para hindi ka pabayaan habang nakayuko tanda ng pasasalamat, dagdag pa ni Seo Yoon-hee, kung gayon dapat na ba kitang tawaging ama mula ngayon. Kung gusto mo, sagot ni Do-jun habang papasok sa kwarto niya, napasabi na lang sa sarili si Seo Yoon-hee ang bilis niya mag-adjust habang may ngiti sa muka. Napansin ni Seo Yoon-hee na bukas ang pinto ni Do-jun kaya ito ay pumasok at nagtanong pero nakita niya na di pa pala ito tapos magbihis ng damit, nabigla si Yoon-hee sa kanyang nakita habang takip ang kanyang bibig, kaya ito'y humingi ng paumanhin pero ito'y pinagtaka ni Do-jun at ito ay nagtanong kung ano ang kailangan ni Yoon-hee. Napansin pala ni Yoon-hee na wala na masyadong laman ang ref kaya ito'y nagtanong kay Do-jun at para makabili ng kailangan, kaya kinuha ni Do-jun ang kanyang wallet at inabot kay Yoon-hee ang credit card niya, pero ikinagulat ni Yoon-hee dahil ang akala niya silang dalawa ang bibili sa grocery, tinanong ni Yoon-hee di ba may problema ka sa memorya? Kung gayon ano sa tingin mo tungkol sa pagpunta sa malapit na grocery na magkasama upang makita kung mayroon kang maalala? Mukhang magandang ideya yan na sabay tayo sa pagpunta sa grocery sagot ni Do-jun habang ito'y seryoso sa mga sinasabi. Naisipan nilang dalawang mag-grocery sa Handsome Mart sila'y may espesyal na bawas presyo sa halagang 10,000 won may 600 gramo kana ng karne ng tiyan ng baboy. Biglang nagsalita si Yoon-hee ama, sa paghusga sa iyong mga gawi sa pagkain, iniisip ko ang ilang mga pagkaing gulay. Kung ayos lang sana. Habang namimili si Yoon-hee ng mga gulay napaisip si Do-jun pero may bawas presyo ang karne ng tiyan ng baboy, pero naisip ni Do-jun na nagsisikap si Yoon-hee para sa kalusugan nito, kaya nagpasalamat na lang siya. Ito'y ikinisaya ni Yoon-hee habang nahihiya sa pasalamat ng kanyang ama, nang biglang may nagsigawan na tao sa likuran nila at ito ay ikinagulat ng dalawa, napatanong si Do-jun kung anong nangyayari habang si Yoon-hee gulat na gulat sa nakikita niya. Isang portal na biglang nalang lumitaw sa loob ng grocery na dahilan ng mga tao sa pagpanik at pagtakbo and takot na takot sa maaring mangyari sa kanila, ngunit dali-daling binunot ni Yoon-hee ang kanyang baril sa bag, sumigaw si Yoon-hee sa nakita, na ito ay isang portal. Ama! Ang lugar na ito ay mapanganib pakiusap tumakbo ka na, habang seryosong seryoso sa mga sinasabi nito nakatutok at nag-aabang, kinakabahan kung anong ang maaring lumabas sa portal.